Ng grupong Port Users Confederation na bawi ng MMDA ang ipinatutupad na truck regulation sa Ross Boulevard. Ayon sa Port Users Confederation, hindi nga raw sila kinonsulta bago ito ipatupad. Matindi raw ang magiging epekto nito sa availability at presyo ng mga produkto. Mapipilitan din daw silang magtaas ng transportation fee dahil mababawasan ang kanilang biyahe. Tiyak din daw na magsisikip ang ibang kalsada dahil sa bagong ipinatutupad na regulasyong ito. Sa ngayon, wala pa raw silang computation kung magkano ang posibleng ikalugi dahil sa pagbabawal na ito sa mga truck. Ayon naman kay MMDA Chairman Francis Tolentino, hindi makakaapekto ang truck regulation sa Ross Boulevard sa congestion sa Pantalan. Bukod sa dating ruta ang dinadaanan ngayon ng mga truck, tsak din daw na tuloy-tuloy ang biyahe papasok at palabas ng Port of Manila. At sa puntong ito ay makakausap po natin sa linya ng telepono si retired Colonel Rodolfo De Ocampo. Siya po ang presidente ng Port Users Confederation. Magandang hapon po, Colonel De Ocampo. Magandang hapon din sa iyo, Jiggy. Apo. At sa unang araw po ng pagpapatupad, ano po ang masasabi nyo at naranasan dito po sa bagong regulasyon? Kanina nagpunta ako sa port area at napansin ko yung mga trucks dito, punong-puno ng trucks yung Bonifacio hanggang doon sa Betpan Bridge. At talaga napakagrabe ang traffic. At yun ang mangyayari nun. Kasi doon sa dating ruta namin, medyo makipot ang karsada doon. At saka di ba, almost every matraffic doon dahil yung lahat ng sasakyan coming from different directions, doon lahat nag-diverge. Kaya naapektuhan ang mga deliveries namin, lalo tigit yung mga malalaking truck, yung mga 10-wheeler, na ilang mga trailers, na may kargang mga containers, gano'n ang mangyayari na yan. Opo. At nabanggit po nung grupo nyo na walang consultation na nangyari kaugnay po ng bagong patakarang ito. Pero hindi po ba sapat yung kumbaga mga pahayag po rin ng MMDA na ipapatupad nga po nila itong regulasyon na ito? Narinig ko nga sa TV, sa radyo, na ang sabi ni Chairman Tolentino, ikinusundo daw sa mga truckers. Kaya alam mo, ang Confederation of Truckers Association of the Philippines, yan ay isa sa membro ng Port Users Confederation. Opo. Wala naman kaming naimbitahan na-receive na imbitasyon para daw sa consultation. Kasi ang Confederation of Truckers Association of the Philippines, yan ang pinakamalaking trucking organization dito sa Pilipinas. Opo. Dalatigit dito sa Kamaynilaan. Wala naman kami natanggap na imbitasyon para sa consultation. So, kaya nabanggit po rin na talagang hindi ka na-konsulta ng MMDA. Opo. Yung pong posibilidad na maapektuhan yung presyo ng mga bilihin at yung pong supply nito ay sa papaanong paraan po ito? Ganito yan, Chige. Dahil pag na-delay ang pagde-deliver ng itong Christmas goods, just imagine, punong-puno ang yung ruta na binigay sa amin. Opo. So mabagal ang delivery ng mga produkto papunta doon sa mga end users. Opo. So pag nagkaroon ng delay ang delivery, ang mangyayari noon, hindi magkakaroon ng scarce supply of goods. Opo. Sa pamilihan. So ang mangyayari ay magkakaroon ng increase ang presyo ng mga produkto. Opo. So, tayong mga consumers din ang magsasuffer noon. Opo. Kaya nga ang pamunuan ng Confederation of Truckers Association of the Philippines ay nagpulong kanina at gumawa kami ng position paper na i-reconsider sana yung pagbabawal na gamitin itong mga Rojas Boulevard ng mga trucks. At kung maaari sana after na ng Christmas. At yun namang pagdating ng Papay sa 15 pa yata. So siguro sa first week o second week of January, pwede nang ipagbawal kami sa
sa Roas Boulevard. Pero ngayong Kapaskuhan, sana pinakikiusap namin Opo. na padaanin kami doon sa Roas Boulevard para hindi maapektuhan itong dinadala nating tinatransport na mga kargamento sa Opo. mga lalo tigit doon sa mga iba, marami naman tayong mga kababayan, mga katulad natin na hindi naman kasinong nakaka-afford bumili ng mga Christmas alam mo na, mga Opo. pagkain kung magmamahal ang presyo nakakaawa naman sila. Opo. At sa ngayon po ba ay itong kagustuhan nyo rin na payag naman kayo na wag gumamit ng Roas Boulevard pero at least isang linggo bago yung okasyon po ay naipabot nyo ho ba kahit sa kaninong representative ng MMDA yung pong posisyon nyo na ito? Yeah. Kay Mr. Carlos, yung presidente ng CITAP, nakausap si Mr. Carlos ng MMDA. Opo. At naipahayag niya ang aming suliranin, ang kagustuhan namin dahil ito may sa kabubuti ng lahat Opo. Hindi naman sa kami ay binabaliwala namin ang desisyon ni Chairman ng Opo. MMDA. Opo. Kami ay nagbibigay ng suggestion para sa kabutihan ng lahat. At kami kasi ang nakakaalam niyang mga ganyan lalo tigit diyan sa pier. Opo. Ito ay makakapagpaluba sa problema ng congestion, di ba? Madadagdagan dahil ngayon Kapaskuhan, maraming mga produktong dumarating. So madadagdagan ang mga containers na dumarating. Kaya yung ginagawa ng pamahalaan, yung para ma-decongest ang port maapektuhan nito. Kaya pinapakiusap namin na sana makapasko na isagawa yung gano'n at namin namang naunawaan sa next year darating ang Papa. Opo. Naunawaan namin yon lalo tigit doon sa EPEC. Pero matagal pa naman yung EPEC ngayon Opo. sa mga November pa yung isasagawa. Mhm. Sana maintindihan kami ni Chairman Tolentino. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon at subukan po natin kunin ng payag. Actually, sinusubukan po natin kontakin ang MMDA para sa kanilang reaksyon. Subukan po ulit natin, balikan sila mamaya. Maraming pong salamat, Retired Colonel Rodolfo De Ocampo, Presidente po ng Port Users Confederation. Salamat po. Samantala ay sinusubukan pa po namin kunin din ang payag ng MMDA, kaugnay nga po ng payag ng Port Users Confederation dahil ayon po sa kanila ay payag naman sila na gawin ang pagbabawal ng mga truck nila dyan sa Roas Boulevard pero makapasko na dahil abot naman daw sa okasyon gaya po ng Pista ng Nazareno at pagdating po ng Santo Papa.